Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, lalo pang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, dalawang makapangyarihang bansa na may matagal ng hidwaan. Hindi lamang ito simpleng alitan ng dalawang panig, ito ay may kinalaman sa relihiyon, politika at kapangyarihan sa rehiyon ng gitnang silangan. Kapag tuluyang sumiklab ang digmaan sa pagitan nila, malaki ang posibilidad na madamay ang iba't ibang bansa sa paligid hindi lang dahil sa kanilang lokasyon, kundi pati na rin sa kanilang ugnayan sa isa sa dalawang panig. Ang digmaang ito ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa maraming bansa, gaya ng kaguluhan, kakulangan sa supply ng langis, paglikas ng mga tao at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 10 bansa na posibleng madamay sa nasabing tunggalian. Ipapaliwanag kung bakit sila maaaring maapektuhan at sa anong paraan maaaring mabago ang takbo ng kanilang pamumuhay, ekonomiya at seguridad kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika. Una ay ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon at matagal na nitong kaagaw ang Iran sa impluwensya sa gitnang silangan. Bukod sa relihiyosong alitan ng Shia ng Iran at Sunni ng Saudi, may tunggalian din sila sa ekonomiya, partikular sa langis. Kung lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran at US, tiyak na madadamay ang Saudi Arabia, lalo na dahil sa presensya ng mga base militar ng US at sa malapit nitong ugnayan sa kanluran. Maaaring maging target ng mga pro-Iranian groups gaya ng Houthi rebels mula Yemen ang mga oil facilities ng Saudi Arabia. Naranasan na ito noong 2019 nang pasabugin ng isa sa mga pinakamalaking oil processing facilities sa Abqaiq. Kapag naulit ito, maaaring tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo at lalong gugulo ang ekonomiya ng rehiyon. Sa gitna ng digmaan, maharap ang Saudi Arabia sa panganib ng destabilisasyon, terorismo at panibagong refugee crisis. Pangalawa ay ang Iraq. Ang Iraq ay isa sa mga bansang pinakaposibleng maging battleground ng proxy war sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Dahil sa kasaysayan ng digmaan at kahinaan ng pamahalaan nito, madali itong pasukin ng iba't ibang armadong grupo. May malakas na presensya ang US military sa bansa. Gayun din ang mga pro-Iranian militias gaya ng Kataib, Hezbollah. Sa oras na sumiklab ang digmaan, maaaring pag-ugatan ng karahasan ng Iraq. Maaring atakihin ng mga Iranian-backed groups ang mga American bases sa loob ng Iraq bilang bahagi ng opensiba ng Iran. Maging ang embahada ng US sa Baghdad ay maaaring maging target. Sa kabilang banda, pwedeng gamitin ng US ang Iraq bilang launching point para sa airstrikes laban sa Iran. Ang ganitong sitwasyon ay magbubunga ng panibagong kaguluhan sa loob ng bansa na maaaring magresulta sa panibagong civil war, pagtaas ng bilang ng refugees at pagbabalik ng mga extremist groups gaya ng ISIS. Pangatlo ay ang Syria. Ang Syria ay may matatag na alyansa sa Iran at ginagamit ito ng Tehran bilang transit point ng armas patungong Lebanon at Hezbollah. Sa patuloy na presensya ng mga Iranian troops at pro-Iranian militias sa bansa, maaaring gamitin ang Syria bilang base militar laban sa US o Israel kapag sumiklab ang digmaan. Hindi malayong mapasabak ang Syria sa isang panibagong yugto ng kaguluhan. Maaaring targetin ng US at Israel ang mga lugar sa Syria na may presensya ng Iran upang pahinain ang kanilang puwersa. Sa kabilang banda, maaaring salakayin ng mga Iran-backed militia sa mga grupo ng US sa Syria. Ang mga sibilyan na hindi pa man nakaka-recover mula sa dekadang digmaan ay muling malalagay sa panganib. Posible ring lumawak ng digmaan at masangkot ang Russia na isa ring kaalyado ng Syria na lalo pang magpapalala ng kalagayan. Pangapat ay ang Lebanon. Ang Lebanon ay tahanan ng Hezbollah, isa sa pinakamakapangyarihang militanteng grupo sa rehiyon na may direktang suporta mula sa Iran. Kung magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Iran at US, tiyak na makikialam ang Hezbollah sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga missile attacks laban sa Israel. Ito ay posibleng magdulot ng matinding ganti mula sa Israel na maaaring maging sanhi ng panibagong digmaan sa Lebanon. Ang bansa ay mayroon ng matinding krisis sa ekonomiya at politika, kaya't ang paglahok sa digmaan ay lalo lamang magpapalala sa kanilang sitwasyon. Ang pagbomba ng Israel bilang ganti ay maaaring magresulta sa malawakang pagkawasak ng infrastruktura,
paglikas ng libu-libong tao at kawalan ng kuryente at tubig. Ang pagkakaroon ng panibagong digmaan ay magpapalalim din sa tensyon sa loob ng Lebanon sa pagitan ng mga sektaryang grupo. Panglimayang Qatar. Ang Qatar ay tahanan ng pinakamalaking US military base sa Middle East, ang Al Udeid Air Base. Dahil dito, tiyak na magiging bahagi ito ng anumang military operations ng US laban sa Iran. Kung gagamitin ng US ang base na ito para sa mga airstrikes, maaaring ituring ito ng Iran bilang lehitimong target ng kanilang ganti. Posibleng atakihin ng Iran ang Qatar sa pamamagitan ng missile strikes o cyber warfare na magdudulot ng panganib sa seguridad ng mga mamamayan at dayuhang manggagawa roon. Bukod dito, dahil pangunahing exporter ng natural gas ang Qatar, ang anumang kaguluhan ay maaaring makaapekto sa global energy market. Maaari ring madamay ang Qatar sa diplomatikong tensyon kung sakaling mapilitan itong mamili ng panig sa pagitan ng Iran at Amerika. Pang-anim ay United Arab Emirates o UAE. Ang UAE, partikular ang mga lungsod ng Dubai at Abu Dhabi ay malalapit sa Persian Gulf at may malalapit na ugnayan sa US. Tulad ng Qatar, posibleng gamitin ng Amerika ang mga base sa UAE para sa operasyon laban sa Iran. Kapag ito ay nangyari, maaaring piliin ng Iran na targetin ang mga lungsod ng UAE upang hadlangan ang US operations. Malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng UAE na nakadepende sa turismo, negosyo at enerhiya. Maaaring magsara mga kumpanya, bumagsak ang mga pamilihan at lumikas ang mga dayuhang namumuhunan at manggagawa. Bukod dito, posibleng magkaroon ng panik sa mga mamayan at seryosong pagkagambala sa supply ng langis at gas sa rehiyon at sa buong mundo. Pang-pito ay ang Pakistan. Ang Pakistan ay may sensitibong lokasyon sa tabi ng Iran at may komplikadong ugnayan sa parehong US at Iran. Bagamat kaalyado ng US, sinusubukan itong panatilihin ang maayos na relasyon sa Iran dahil sa kalapitan ng kanilang mga border. Kung magkagulo, maaaring maging daanan o taguan ng mga Iranian proxy forces ang Balochistan region ng Pakistan. Bukod pa rito, posibleng makaranas ng pressure ang Pakistan mula sa US na suportahan ng kampanya laban sa Iran. Kapag sumali man o hindi ang Pakistan, maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa loob ng bansa. Lalo na sa pagitan ng mga Sunni at Shia, maaari ring lumaganap ang militancy at ekstremismo sa border regions na siyang magiging banta sa seguridad ng bansa at sa mga karatig bansa. Pangwalo ang Afghanistan. Ang Afghanistan ay bansa na mahina ang gobyerno at katabi ng Iran. Mayroong presensya ng ilang Iran-backed group sa loob ng bansa at maaaring gamitin ito bilang likuran ng mga operasyong militar. Maaaring magresulta ito sa pagdami ng mga labanan at pagkasangkot ng mga Afghan group sa gulo. Sa gitna ng kahinaan ng pamahalaang Taliban, maaaring maging madali para sa Iran na magkaroon ng impluwensya sa mga border region. Sa kabilang banda, maaaring gamitin ng US ang airspace o intelligence access mula sa dating infrastructure nito. Ang digmaan ay maaaring magdulot ng karagdagang refugee crisis at paglala ng kaguluhan sa rehiyon. Pang-siyam ay ang Turkey. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at may matagal ng alyansa sa Estados Unidos. Gayunpaman, may komplikado ring relasyon nito sa Iran, Syria at mga Kurdish rebel groups. Sa oras ng giyera, maaaring mapilitan ng Turkey na mamili ng panig o harapin ang mga epekto ng kaguluhan sa kalapit bansa nitong Syria at Iraq. Maaaring maapektuhan ang ekonomiya ng Turkey dahil sa oil supply disruptions, paglobo ng presyo at pagdagsa ng mga refugee mula sa karating bansa. Bukod dito, kung madamay ang mga Turkish troops sa Syria sa mga opensibang kaugnay ng Iran at US, posible ring sumiklab ang kaguluhan sa loob ng bansa. Ang pagkakabit ng Turkey sa mga alyansa sa rehiyon ay posibleng maging sanhi ng panibagong tensyon sa loob at labas ng bansa. At ang pang-sampu ay ang Israel. Ang Israel ay matagal ng kaalyado ng Estados Unidos at isa sa mga pangunahing tumututol sa nuclear program ng Iran. Matindi ang alitan ng dalawang bansa lalo na dahil sa patuloy na suporta ng Iran sa Hezbollah, isang armadong grupong anti-Israel na nakabase sa Lebanon. Kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng US at Iran, tiyak na madadamay ang Israel sa mga sagupan. Dahil dito, maaaring maging target ng Iran ang mga lungsod sa Israel sa pamamagitan ng missile attacks bilang ganti sa pakikialam ng Estados Unidos. Bukod sa direktang atake mula sa Iran, maaari ring simulan ng Hezbollah ang opensiba laban sa Israel bilang pakikisa sa Iran. Sa ganitong kalagayan, maaaring masangkot ang Israel sa isang dalawang front war sa hilaga laban sa Hezbollah at sa silangan kung sakaling may galaw mula sa Iranian forces. Ang digmaang ito ay magdudulot ng malaking panganib sa mga sibilyan, pagkasira ng mga infrastruktura at mapilitan ng Israel na magsagawa ng airstrikes sa loob mismo ng Iran na lalo lamang magpapalala sa digmaan.